Magandang umaga. Halina't sabay-sabay nating pag-aralan ang Araling Panlipunan 6, Aking Kasaysayan. Aralin 10, ang Asimblea Filipina. Sa araling ito, magbibigay ang mahalagang batas na naisagawa ng Asimblea Filipina at ang naging pagsalungat ng mga Amerikano sa pagsisikap ng mga Pilipino na makapagsarili. May paliwanag ang itinadhana ng Batas Jones 1916 tungo sa pagsasarili ng Pilipinas at panghuli, mailahad ang naging paligsahan sa pamunuan ng mga Filipino lalo na sa pagitan nila Quezon at Osmeña. Kagamitan. So narito ang mga kagamitang iyong gagamitin para sa araling ito. Una, kailangan mo ang iyong Araling Panlipunan 6 Set 2 at kailangan mo rin ang iyong kwaderno sa AP at saka ballpen. At panghuli, kailangan mo rin ang iyong iPad o kaya'y cellphone. Worksheet. So pagmasdan at tandaan ang bawat pahina ito mula sa iyong worksheet kasi ito ang iyong magsisilbing gabay at iyong sasagutan pagkatapos ng araling ito. Mga hakbang na dapat gawin. Una, panuorin ang video tungkol sa ang Asimblea Filipina. Pangalawa, basahin ang sumusunod. Ang Asimblea Filipina na nasa pahina 10 to 11 at ang Batas Jones na nasa pahina 11 at panghuli, paligsahan ng pamunuan na nasa pahina 11. At pagkatapos, trabahuin ang mga gawain na nakapaskil sa dulo ng video ito. Halina't sabay-sabay natin panuorin ang video tungkol sa ang Asimblea Filipina. Ang unang Organic Act na ipinatupad sa Pilipinas ay ang Philippine Bill of 1902. Isa itong batas na nagsilbing batayan ng orihinal na pundasyon ng pamahalaan. Pinagtibay ng patakarang ito ang mga nabanggit na pagbabagong politikal na ipinatupad ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas tulad ng pagkakatatag sa Philippine Commission at sa Korte Suprema ng Pilipinas. May probisyon din ang nasabing batas hinggil sa pagkakaroon ng karapatan ng mga Amerikano na makapagtayo ng mga negosyo sa bansa. Binigyan diin nito ang karapatan ng pamahalaan sa pagklasipika ng mga lupaing publiko. Ang Philippine Bill of 1902 ay kilala rin bilang Cooper Act dahil ang pangunahing tagapagtaguyod nito ay si Congressman Henry Allen Cooper. Sa Kongreso ng US, ipinagtanggol ni Cooper ang batas sa pamamagitan ng pagpanggit sa huling tula ni Jose Rizal, ang huling paalam. Sinabi niyang ang isang lahi na maaaring makapagluwal ng isang tulad ni Rizal ay may karapatang magtamo ng kalayaang pamunuan ang sarili. Isa sa mga probisyon ng Philippine Bill of 1902 ay ang pagkakaroon ng eleksyon para sa mga kinatawan mula sa mga lalawigan sa Pilipinas. Subalit, kinakailangang mapatunayan muna na ganap na ang kapayapaan at kaayusan sa Pilipinas bago isagawa ang halalan. Noong Enero 1907 ay pinayagang makapaghalal ng mga kinatawan sa Philippine Assembly mula sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. Ang Philippine Assembly ang mababang kapulungan ng Kongreso. Ang dating gobernador ng Cebu na si Sergio Osmeña ang nahalal na tagapagsalita nito, samantalang ang dating gobernador naman ng Tayabas na si Manuel Quezon ang nahalal na majority floor leader. Ilan sa mahahalagang batas na inaprubahan nito ay ang Gabaldon Act noong 1907 na naglaan ng 1 milyong piso para sa pagpapatayo ng mga paaralan sa Pilipinas. Inaprubahan naman ng sumunod na taon ang Act No. 1870 na nagbigay daan sa pagkakatatag ng University of the Philippines. Noong 1916, ang Philippine Bill of 1902 ay napalitan ng Philippine Autonomy Act. Mas kilala ito bilang Jones Law na hango sa pangalan ng may akda ng batas na si Congressman William Atkinson Jones. Sa pamamagitan ng batas na ito, naitatag sa Pilipinas ang sistema ng pamahalaang tulad ng US
na binubuo ng Gobernador General ng Amerikano, ng gabinete na itinalaga ng gobernador, ng Korte Suprema at ng lehislaturang binubuo ng mataas at mababang kapulungang inihalal ng mga tao. Ang mataas na kapulungan ay tinawag na Senado, samantalang ang mababang kapulungan ay kapulungan ng mga kinatawan. Nahalal si Sergio Osmeña bilang tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan at si Manuel L. Quezon bilang Pangulo ng Senado. Ang Jones Act ay nagbigay ng pag-asa sa mga Pilipino sa napipintong paggawad ng kalayaan sa Pilipinas. Sa panimula ng nasabing batas, nakasaad na tatanggalin na ng US ang kapangyarihan nito sa Pilipinas kapag naitatag na ang isang matatag na pamahalaan. Gayunpaman, hindi ito nagbigay ng takdang araw kung kailan maibibigay ang kalayaan. Ang patakarang kolonyal ng US sa Pilipinas ay nakabatay sa paniniwalang mananatili lamang sila sa bansa hanggat hindi pa natututunan ng mga Pilipino kung paano humawak ng sariling pamahalaan. Kailangang mapatunayan din ng mga Pilipino na batidan nila ang konsepto ng demokrasya at kaya ng mamahala sa sarili. Ang mga karaniwang mamamayan ay pilit nilabanan ang patakarang ito sa pamamagitan ng pagtutol at pakikibaka. Samantala, ang mga ilustrado ay piniling makiayon sa kondisyong ito ng pamahalaang kolonyal. Ipinagpatuloy nila ang kampanya para sa kasarinlan sa pamamagitan ng paghingi ng batas na magtatakda ng kalayaan. Mula 1919 hanggang 1934, nagpadala ang bansa ng mga Pilipino sa US upang mangampanya para sa kalayaan. Ang unang misyon ay pinadala sa US ay pinangunahan ni Quezon noong 1919. Ang ikalawang misyon ay pinamunuan pa rin ni Quezon noong 1921 bilang protesta sa rekomendasyong Wood-Forbes Mission kung saan tinuligsa ang kakayahan ng mga Pilipino na makamtan ang kalayaan. Ang sumunod na misyon ay pinangunahan ni Manuel Rojas noong 1923 hanggang 1924. Ang Quezon Osmeña Mission ay ipinadala noong 1927 habang ang Osmeña Rojas o Osrox Mission ay ipinadala noong 1929 hanggang 1930. Ang huling misyon na ipinadala noong 1933 hanggang 1934 na pinangunahan ni Quezon. Bigo ang mga naunang misyon. Nagtagumpay ang Osrox Mission dahil na rin sa kalagayan ng US noon. Naghirap ito dahil sa Great Depression sa US simula noong 1929. Naging praktikal na palayain ng US ang Pilipinas. Naging resulta ng Osrox Mission ay ang Hare-Hughes-Cutting Bill noong 1932. Nakasaad sa batas na ito na matapos ang 10 taong panahon ng transisyon ay gagawad ng US sa Pilipinas ang kalayaan nito. Ang pagtatag ng kumbensyong konstitusyonal upang bumuo ng konstitusyon para sa itatatag na pamahalaang Commonwealth na nakasaad din sa batas. Bagamat magkakaroon ng otonomiya ang Commonwealth sa pagdidesisyon sa mga usaping pambansa, may karapatan ang Pangulo ng US na aprubahan o di aprubahan ang mga pagbabago sa konstitusyon. Gayon din sa sistema ng pananalapi at sa usaping diplomatiko ng Pilipinas. Magkakaroon din ng kapangyarihan ang US na magpanatili ng lupain at iba pang ari-arian para sa layuning militar. Nakasaad din sa batas na malayang makapapasok sa pamilihan ng Pilipinas ang mga produkto mula sa US sa loob ng 10 taong pagsasanay para sa kalayaan. Gayunpaman, nagpataw naman ng limitasyon sa mga produktong Pilipino na papasok sa US. Ang nasabing batas ay hindi inaprubahan ng lehislatura ng Pilipinas matapos makalikha ng kontrobersya sa Pilipinas. Ang naging resulta naman ng misyon para sa kasarinlan na pinangunahan ni Quezon noong 1933 ay ang Tidings-McDuffie Law. Ang Tidings-McDuffie Law ay sinasabing kapareho lamang ng nilalaman ng Hare-Hughes-Cutting Law. Ang tanging pagbabago lamang dito ay ang pagtanggal sa probisyon hinggil sa pagtatatag ng mga base militar sa bansa. Subalit pinalitan naman ito ng probisyon hinggil sa pagtatatag ng US ng mga basing pandagat at istasyong panggasolina sa Pilipinas kapag nakamit na ang kasarinlan. Sa pag-aproba ng lehislatura ng Pilipinas sa Tidings-McDuffie Law, napanatili ni Quezon ang pamumuno sa Partido Nacionalista. Kasunod din dito ang pagkakaroon ng halalan para sa magiging kasapi ng kumbensyong konstitusyonal
nagagawa ng konstitusyon para sa Commonwealth. Naganap ang eleksyon noong Hulyo 1934 kung saan 202 delegado para sa Kombensyong Konstitusyonal ang inihalal ng mga Pilipino. Pinamunuan ito ni Claro M. Recto. Naganap ang eleksyon para sa pamahalaang Commonwealth noong Hunyo 1935. Nanalo bilang Pangulo ang pinakaaktibo sa mga misyon para sa kasarinlan, si Manuel L. Quezon. Natalo niya sina Emilio Aguinaldo at Gregorio Aglipay. Nanalo naman ang pangalawang Pangulo, si Sergio Osmeña. Magaling! Mga bagay na dapat isa-isip sa araling ito, tandaan mo. Ang Batas Pilipinas 1902 o Batas Cooper ay nagtakda ng pagtatag ng Asembleya Filipina bilang mababang kapulungan na kakatawan sa mga Pilipino bilang tagapagbatas. Maraming batas ang naipatupad ang Asembleya ng Pilipina para sa edukasyon, pagsasaka, transportasyon at komunikasyon, ngunit may pagsalungat din ang Komisyon ng Pilipinas bilang mataas na kapulungan laban sa pagsisikap ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan. Ang Batas Jones 1916 ay nagbigay ng pag-asa sa mga Pilipino na matamo ang kalayaan sa oras na mapatunayan nila na sila ay may kasanayan at kakayahan sa pamamahala at pagsasarili. Ang paligsahan sa pamunuan sa pagitan ng mga Pilipino ay umigting sa pagkakaroon ng iba't ibang partido o leader. Sa pangunguna ni Sergio Osmeña at Manuel Quezon, sa dulo ay nagkasundo rin ang mga leader Pilipino upang itaguyod ang kalayaan ng Pilipinas. Gawain. So narito ang mga gawain na iyong gagawin para sa araling ito. Sagutin ang mga sumusunod. Una, gawain 1, pag-isipan mo na nasa pahina 10 ng iyong worksheet set 2. Pangalawa, gawain 2, pagpapalalim ng kaalaman na nasa pahina 11 hanggang 12. At panghuli, gawain 3, paglalapat na nasa pahina 12. Basahin ng mabuti ang bawat panuto at sundin ito. Para sa gawain 1 at 3, isulat sa worksheet ang iyong sagot at para naman sa gawain 2, isulat sa kwaderno sa AP ang iyong sagot. At pagkatapos, kunan ng litrato ang iyong mga sagot at ipasa sa tudyok. Hanggang dito na lang, alam kong kaya mo yan. Paalam!